Magandang hapon, narito ang latest update natin sa dalawang bagyo na binabantayan nga ng Pag-asa, ang severe tropical storm na si Ophel at ang typhoon na si Pepito. Bagyong or typhoon Pepito naman, nasa loob nga na ating air responsibility, kanina alas 4 ay nasa laing 465 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay naman ni Pepito, ang lakas ng hangin umabot hanggang 150 kilometers per hour, malapit sa gitna nito, at yung pagbugso aabot hanggang 185 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So, makikita natin, offshore pa rin yung tinatayang sentro ng bagyong si Pepito. Subalit yung makakapal na kaulapan nito, dahan-dahan na ngang nakakarating dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at maging dito sa ilang bahagi ng northeastern part ng Mindanao. So, ano nga ba inaasahan natin dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong Pepito sa landmass ng ating bansa? Unahin po muna natin yung inaasahang pagkilos nito throughout the forecast period in the next 3 to 5 days. So ito yung tinatayang lokasyon ni Pepito kaninang alas 2 ng hapon. At bukas ng alas 2 ng hapon, tinatayang sentro nito ay halos malapit na dito sa northeastern part ng Eastern Visayas. Posibleng mag-landfall dito sa may bandang Catanduanes ng area sa darating naman na linggo ng madaling araw. At sa linggo ng hapon, posible namang either mag-landfall sa may bandang Pulilo Island or dito sa mainland ng lalawigan ng Quezon. And then sa pagitan ng linggo ng hapon, hanggang Lunes ng madaling araw ay tatawirin nga nito itong ilang bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon area. Hanggang sa tuloy nito makalagpas ng ating landmass sa darating na Lunes ng madaling araw at tuloy ang makalabas ng ating area of responsibility sa darating naman na Lunes ng hapon. Ngayon, ano nga ba yung pinakikita ng ating forecast track? Ang bagyo hindi lamang isang tuldok, hindi lamang itong sentro na ito. May tinatawag itong radius. So, kahit ang bagyo natin ay tinatayang sentro ay nasa bandang northeast ng Eastern Visayas bukas ng hapon, mararamdaman ang epekto nito sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Iyan din ang dahilan kung bakit kahit malayo pa yung bagyo, bukod sa palugit natin, yung lead time bago maramdaman yung epekto, yung inaasahan natin pagkilos ay dahan-dahang mas magiging may potential na maging mas mataas ang mga warning signal sa ilang bahagi ng ating bansa, yung direktang tatawirin o direktang maapektuhan ng bagyong si Pepito. So ngayon, himay naman natin ano yung mga wind signal na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa. Wind signal number 2, dito nga sa eastern portion ng Northern Samar at northeastern portion ng Samar. Naka-highlight ng blue. Pag wind signal number 2, ang ating pong palugit or lead time na tinatawag ay nasa 24 hours. So simula ngayong alas 2, kanina alas 2 ng hapon, hanggang alas 2 bukas ng hapon, yun yung palugit natin. Bago natin posibleng maramdaman yung potential na lakas. Umaabot ng hanggang gale force wind ang pwedeng maranasan dito sa mga naka-highlight ng yellow. Samantala, warning signal number or wind signal number 1 naman ang nakataas sa lahat ng areas na naka-highlight ng light blue. Dito nga sa lalawigan ng Aurora, Quezon kasamang Pulilo Island, Marinduque, Camarines Provinces, Norte at Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, ganun din sa may bandang Masbate. Sa Visayas area naman, wind signal number 1 sa natitirang bahagi ng Northern Samar, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar at sa Biliran. Yung mga kababayan natin, ulitin natin, baka nagtataka. Wind signal number 1 sa kanila pero generally fair weather condition pa po. Kanina ipinakita natin sa ating latest satellite imagery na yung makapal na ulap, sabi ko nga, dahan-dahan ng lumalapit dito sa Eastern Visayas at maging northeastern part ng Mindanao. Bukas, kapag lumapit na ang tinatayang sentro sa forecast track natin, nasa northeastern coast ng Eastern Visayas, then likely yung kaulapan nito, marami nang masasakupan. Dahan-dahan kikilos ang kaulapan nito mula sa initially maapektuhan ng Eastern Visayas patungo dito sa Southern Luzon area. At sa forecast track natin, habang kumikilos ito, patungo ng Catanduanes, habang kumikilos palapit ng Quezon area, dahan-dahan ding lalawak yung mga makakaranas ng pag-ulan. Maaaring ngayon, wala pa kayong nararanasang pag-ulan, no? Wind signal number 1, 36 hours naman ang palugit natin. Simula alas 2 ngayong hapon, hanggang alas 2 ng hapon bukas, 24 hours. Alas 2 ng madaling araw ng linggo, 36 hours. So, ang lead time natin, bago natin aktual na maramdaman, 36 hours or less. Bakit less? Kasi yung mas malapit na expose sa bagyo, maaaring less than 36 hours ang actual na ang lead time bago nila maramdaman. And of course, yung mas nandito sa
mas malayong part ng bagyo, maaaring the entire 36 hours bago po nila actual na maramdaman. And uulitin natin yung warning signal, bagamat nasa wind signal number 2 lamang tayo, habang lumalapit ang bagyo, posibleng magkaroon tayo ng mas mataas na wind signal. Kasi kung babalikan natin, no, actually, bago mag-landfall dito sa may bandang Catanduanes, posible pa itong mabot ng super typhoon category. Bahagya, saglit na pagiging super typhoon category, we're not ruling out that possibility bago ito mag-landfall dito sa may bandang Catanduanes area. And babalikan din natin, kanina pinaliwanag natin yung area of probability. So sa mga kababayan natin, no, hindi lamang ang Catanduanes ang dapat maganda, hindi lamang ang Pulilo Island or ang lalawigan ng Quezon ang maganda, or yung tatawirin na sentro lamang ang dapat maganda. Dapat lahat ng lugar na may warning signals ay maghanda. Regardless of nasa higher warning signals kayo sa mga susunod na araw or nasa wind signal number 1 lamang kayo, kung nasa direct path man kayo ng sentro or nasasakupan ng bagyo, kahit malayo kayo sa sentro, dapat handa po tayo lagi sa worst case scenario. Ngayon, binanggit na natin yung mga currently wind signals. Ulitin ko, no, posibleng tumaas pa, magkaroon ng mas higher warning signals sa mga susunod nating tropical cyclone bulletin. In terms of mga pag-ulan naman, bukas yung tinatayan nating sentro ni Pepito ay offshore, northeast ng Eastern Visayas. Kaya simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, ang tinatayan nating significant amount of rains o yung mga pag-ulan na may potential na magdulot ng mga localized flooding sa mga areas na mababa, highly urbanized, mga isolated cases of landslide, dito sa Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Pero hindi po ibig sabihin wala kayong mararanasan pag-ulan sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, no? Maaaring magkaroon tayo ng mga pag-ulan na light to moderate. Ang hina-highlight po natin na pag-ulan, pag naglalabas tayo ng weather advisory, ay magsisimula sa kategoryang moderate to heavy, yung dilaw. And then higher categories, heavy to intense, then intense to torrential. Kasi ito po, yung tinataya natin na sa ganitong rami ng ulan, na maaaring bumagsak sa isang lugar, ay may mga potential impacts. Okay? So, itong nakikita nating mapa ngayon, moderate to heavy rains, ulitin natin, simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Bukas naman, Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon, mapapansin natin, no, bigla tayong nagkaroon ng mas malawak na lugar na may mga pag-ulan. May mga lugar na tayong aabutin ng intense to torrential. Ito yung Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Samantalang heavy to intense, Northern Samar, Eastern Samar, Masbate, the entire Quezon Province, including Pulilo Island at lalawigan ng Aurora. Bakit ganito yung forecast na ulan natin? Moderate to heavy naman, dito nga sa Samar, Biliran, Leyte, Romblon, Marinduque, yung natitirang bahagi ng Calabar Zone area, Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan. So bakit sa pagitan ng Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon ay ganito ng karami yung pag-ulan natin? Pinakita natin sa forecast track, no, na sa Sabado, posibleng or sa darating na weekend, posible itong mag-landfall dito sa may bandang Catanduanes, then kumilos patungo nga ng lalawigan ng Quezon. So gaya ng binabanggit ko, habang lumalapit yung bagyo, yung makakapal na ulap na pwedeng magdala ng ulan, magiging mas malawak ang nasasakupan. Kaya dapat po, maging guidance din ito sa ating mga local government units at saka local disaster risk reduction managers para po sa mga banta ng mga pagbaha, lalong-lalo sa lalaying areas, yung mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa ilog dahil maaaring yung tubig na mapupunta sa ilog ng inyong karatig lalawigan ay sa bayan nyo pala papunta yung pag-agos. So baka nakaka-experience na, nakakaranas na ng matinding pag-ulan yung, for example, yung northeng bahagi ng inyong lalawigan, and then nasa may bandang gitna kayo, central part, then yung pag-apaw or pag-agos ng kanilang ilog patungo sa inyong lugar ay pwedeng maging sani ng biglang pamamagano level ng tubig, biglang pagtaas. And then, yun nga, yung mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa ilog. Pagguho ng lupa, no? Ilang bagyo na rin ang nagdaan, previously na-apektuhan itong Bicol region, nakararaming bahagi ng Southern Zone area. So, konting pagulan, posibleng magdulot ng mga paglambot ng lupa, maaring saturated na, at magdulot ng cases ng landslide. So, area na naka-highlight ng red, inaasahan natin, posibleng magkaroon ng napakaraming insidente ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Areas naman na naka-highlight ng orange, marami ring insidente, lalong-lalo sa mga urbanized areas, low-lying areas, at sa mga highly susceptible areas, pwedeng magkaroon ng landslide.
Sa areas na naka-highlight ng yellow, pwedeng magkaroon tayo ng mga localized flooding and localized incidents of landslide sa highly susceptible areas. Yung actual na epekto, maaari pang magbago, no? Kaya dapat continuous monitoring po tayo sa magiging pag-ulan sa inyong lugar sa mga susunod na araw. At huwag po kayong makakalimot na patuloy nga makipag-ugnayan sa inyong mga local government officials at saka disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na paghahanda sa paparating na bagyo. At sa kasagsagan ng bagyo, no, habang tumatawid yung inaasahan natin ngayong weekend. Dito sa Southern Luzon area, Central, all the way to some parts of the Northern Luzon, ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala, no? Hopefully, ngayon darating na weekend ay nakapag-stockpile na po tayo ng goods. Supplies may be enough for 2 to 3 days. At nasa maayos na lugar na, secured na yung ating mga properties, mga source of livelihood sa mga coastal areas. Dapat naka-evacuate na into higher grounds yung mga kababayan natin. Naka-secured na kanila yung mga motor bangkas, mga sakyang pandagat, maliit na sakyang pandagat para just in case umampas yung daluyong o yung storm surges sa inyong coastal communities, at least nakasecured yun yung mga sasakyang pandagat. Hindi tatangin sa higher or sa further offshore, sa mas malayong pati ng coastal areas, or may iwasan natin yung magbangga nito and then masira. Samantala, sa darating naman na linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, makikita natin yung mga pag-ulan. Malaki pa rin ang tsansa na mayroon pa rin tayong intense to torrential rain sa lalawigan ng Quezon. Moderate to heavy rain sa nakararaming bahagi ng Central Luzon and some parts of the Northern Luzon area, no? Kasama nga dyan ng Metro Manila. So balikan natin, baka yung concern po nila sa Metro Manila. Bukas, ngayon hanggang bukas ng hapon, basically wala pa tayong significant amount of rain sa Metro Manila. Simula po bukas ng hapon hanggang linggo ng hapon, meron tayong naasahan na moderate to heavy. Linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, meron pa rin tayong pag-ulan na isaan sa Metro Manila. At ito nga, sa nakararaming bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi ng Southern Luzon area, at ng Northern Luzon. So dapat antabayanan din natin, hindi lang yung tropical cyclone advisory, hindi lamang yung weather advisory patungkol sa pag-ulan na dala ng bagyo, kundi maging yung mga localized rainfall warning or advisories na ipapalabas naman ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. So, nabanggit na natin yung lakas ng hangin, possible effects ng hangin, mga inaasahang pag-ulan over the next 2 to 3 days. Tingnan naman natin yung daluyong or yung storm surges, no? Yung matataas na pag-alon na pwedeng humampas sa mga dalampasigan sa mga coastal areas in particular, no? Makikita natin habang lumalapit yung bagyo, may mga matataas tayong pag-alon na inaasahan, mga paghampas ng pag-alon sa mga coastal areas ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes, ilang bahagi ng Quezon, Sorsogon, Northern Samar, at Eastern Samar. Yung taas ng mga paghampas ng alon, posibleng umabot ng 3 metro. Samantala, sa ilang bahagi naman, like for example, Aurora, Batangas, Biliran, ilang bahagi ng Camarines Sur, Marinduque, ilang bahagi ng Quezon, itong kanlurang bahagi ng Masbate, at itong sa may bandang Samar area, 1 to 2 meters naman. At gaya po ng forecast natin sa pag-ulan, sa wind signal, ang mga lugar na pwedeng makaranas ng respective storm surges sa mga susunod na araw ay pwede ring mabago. I-update din po natin yung ating storm surge warning. Ito po yung nilalaman ng ating storm surge warning na ipinalabas ngayong alas 2 ng hapon. Pag-usapan naman natin yung sea condition. So, bukod sa storm surge warning, may gale warning po tayo, no? Itong eastern coast ng Northern Samar, eastern coast of Samar, ay inaasahan nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. Generally, iwasan ng pumalawat ang mga uring sakyang pandagat dito nga sa mga karagatan sa paligid ng Eastern Visayas and the Bicol region simula ngayong araw. At sa mga susunod na araw, posibleng mas lumawak pa yung mga lugar na may gale warning. Gaya ng mga nabanggit natin kanina, posibleng lumawak din yung mga lugar na may wind signal. So, sa darating na weekend, likely talagang hindi na favorable. Ngayon darating na weekend, hindi na favorable ang anumang uri ng maritime activities sa nakararaming bahagi ng karagatan sa Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas area. So abangan din po natin yung gale warning na ipapalabas ng Pag-asa every 12 hours po, no? Alas 5 ng hapon, then alas 5 ng umaga, yung susunod nating gale warning. So yun po muna ang latest update regarding bagyong Opel at yung bagyong si Pepito para po sa kompletong listahan ng mga munisipalidad
na may warning signal, mangyari lamang bisitahin ng aming official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Magpunta po kayo dun sa Tropical Cyclone Park sa upper menu, and then may Tropical Cyclone Bulletin na makikita kayo, i-click nyo yun. Makikita nyo yung Tropical Cyclone Bulletin natin na nakapost sa website. Sa upper right, may makikita kayong PDF file ng ating Tropical Cyclone Bulletin na maaari nyong i-download at maging reference para sa patuloy na paghahanda natin sa bagyong si Ophel at sa nalalapit na bagyong si Pepito. So yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!